Yung pera ng PhilHealth, nakakalimutan ko to. Yung pera ng PhilHealth, malaki eh. Kasi yun yung every month na binabawas o binabayaran ng mga tao na miyembro. Yun ay para sa health insurance sa mga Pilipino. Ngayon po, ginamit iyon, sabi, idinagdag na pampagawa ng tulay. Tapos yung iba, idinagdag na sweldo. Ngayon, tinatanong ngayon ng mga tao o ng ibang reporter si Attorney Claire, dapat daw bang gamitin sa pagpapagawa ng tulay yung pera ng PhilHealth? Sabi niya ito. Connected daw yung tulay sa PhilHealth, sa health. Kasi, pagka daw yung pasyente nasa kabila ng tulay at walang tulay, hindi daw makakapunta yung pasyente doon sa ospital, sa PhilHealth, para makuha yung health insurance. Grabe! Hindi ba kayo nalalabuan? Parang, ano connection ng tulay doon sa health insurance, hindi ba? Kasi sa pagkakaalam ko, ang para sa health, di ba? Yung bang tulay, magagamot ba nun yung tao? Kung yung tao nasa kabila ng tulay at walang tulay o walang road, siguro merong lupa para daanan, di ba? Maglakad para ma-reach niya yung ospital, para makuha niya yung benepisyo niya ng health, di ba? Kung yung pera ng PhilHealth, dadali mo sa pagpapagawa ng tulay kasi nasira nga yung tulay na sinasabi nila. Kasi doon daw dinala sabi doon sa Supreme Court nung mga inimbestigahan Paano mapapagaling ng tulay yung may sakit, hindi ba? Hindi ba parang inubos yung pera, hindi ba? Tapos, bakit ipinangsweldo ninyo sa mga empleyado sa ibang departamento? Ulbigay na naman ako. Yung pera ng PhilHealth, di ba? Merong pansweldo kasi pagka government employee ka, may sweldo ka, automatic yun, naka-allocate yun. Walang pakialam yung pera ng PhilHealth kasi yung binabayad ng mga miyembro, ng mga tao, lalo ng mga poor na sinasabi nila, kaya sila nagtatsagang maghulog monthly. Ako nagtatsaga ako maghulog monthly nung nandun ako Kahit yung mga anak ko nagbabayad monthly para sa PhilHealth. Kasi malaking kabawasan talaga, malaking tulong talaga yung PhilHealth. Ngayon, sinasabi at binibigyan na lang ng katwiran ni Attorney Claire Castro, ni Yusek Castro, yung paggamit ng pera ng PhilHealth. Pinampagawa ng tulay, dinala sa ganito, pinampasweldo. May budget sila. Diba? Ikaw, nagbabayad ka sa PhilHealth. Nagko-contribute ka monthly. Payag ka ba na ipangsweldo yung para sa medical mo? Para sa health insurance mo, yung pera mo? Payag ka ba na ipampagawa ng tulay ng gobyerno yung pera mo? Hindi ba? Payag ka? Tanungin nyo yun. Bayan, gising. Iboto ang dapat. Straight Duterte, di ba? Tapos boto nyo si Amy Marcos kasi siya ikinakampanya ni BP Sara. Gising. Di ba? Hindi pwede yung katwiran ni Attorney Claire Castro na dahil yung may sakit ay nasa kabila ng tulay at walang tulay o walang road, kailangan magbigay yung PhilHealth ng pampagawa nun. Hindi ganun. Hindi ba? Tapos, sabi rin ni Ralph Recto, asawa ni Vilma Santos, yun daw pera ng PhilHealth, ipinangpapasweldo rin daw sa mga empleyado. Hindi ganun. Hindi ganun. Ibig sabihin, yung kinokontribute mo na simpleng tao ka, na pagka na-hospital ka, may benepisyo ka, may inaasahan kang deduction na manggagaling sa PhilHealth. Kasi, isa sa benepisyong maganda ng PhilHealth pag nagbabayad ka, pag na-hospital ka sa isang panggobyernong ospital, wala kang babayaran Kaya lang dapat member ka ng PhilHealth. Kasi ire-record nila yon. Hindi pwedeng may enjoy, may benefit mo na yon na hindi ka naka-enroll sa PhilHealth. Merong mga iba na hindi nagbabayad ng PhilHealth pero nakakakuha ng benefits. Kasi sila yung poor among the poor, di ba? Ngayon, yung mga nagbabayad na poor, na-capable, o kahit mayayaman, agree ka ba na yung para sa health insurance mo, para tumaas ang coverage mo, kaya hindi nila magawa kasi inilipat nila yung pera mo pampagawa ng tulay. Di ba? At saka, pangsweldo sa mga empleyado ng gobyerno. Sabi ni Ralph Recto.
Di ba? Payag ka? Ako hindi ako payag. O di ba? Kaya nga, ang ganda-ganda na meron tayong midterm election. Iboto ninyo yung Duterte, isama niyo si Amy Marcos para maipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa tama. Si Sara Duterte na mismo nagsabi, iba si Senator Amy Marcos at saka yung Duterte sa mga nandito sa gobyerno natin ngayon. Si Amy Marcos, bagamat kapatid niya si PBBM, magkaiba sila at nagtatalo talaga sila. Ang ipinaglalaban ni Amy Marcos, ang Pilipino. Di ba? Kaya yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na makatwiran lang na ginamit yung pera ng PhilHealth sa pagpapagawa ng tulay na nasira at saka doon sa sweldo ng mga empleyado. Sa tingin ko, mali yun. Kaya nga, nagalit yung Supreme Court hindi ba? Kasi yun yung idinahilan nila. Yun yung isa sa mga sinabi nilang pinagdala nila. Iyon yung mga isinagot ng mga taong involved sa PhilHealth. Doon nila dinala yung nawawalang pera ng PhilHealth. Ano utos ng Supreme Court? Ibalik. Pera mo yun. Kababayan ko. Pera mo yun. Kaya, vote straight Duterte. Sama nyo si Amy Marcos. Yung isa, bahala na kayo kung sino idadagdag nyo. Diba?